Magandang araw! Sa video na ito ay ating tatalakayin ang paksa sa unang markahan. Ito ay ang katangiang pisikal ng daigdig. Ang heograpiya ay ang pag-aaral sa pisikal na katangian ng mundo at ang interaksyon ng tao sa kanyang kapaligiran. Sa module na ito, pagtutuunan mo ng pag-aaral ang estruktura ng daigdig, katangiang pisikal nito, katuturan, at heograpiya ng daigdig na may komprehensibong pagsusuri sa 5 tema nito. Tatalakayin dito ang malaking bahaging ginampanan ng heograpiya sa paghubog ng pamumuhay ng tao mula pa noong sinaunang panahon upang maipakita ang ugnayan ng kasaysayan at heograpiya. Ang daigdig o kilala rin bilang mundo o sangkalupaan ay ang tanging planeta sa solar system na may kakayahang magpanatili ng buhay. Ito ay ikatlong planeta mula sa araw, pinakamasukal na planeta sa sistemang solar, at pang-apat sa pinakamalaking planetang terestrial. Tara na't alamin pa ang ibang bahagi na patungkol dito. Ang matigas at mabatong bahagi ng daigdig na may kapal na umaabot sa 30 hanggang 65 kilometro palalim mula sa mga kontinente ay binubuo ng crust. Ito ay may kapal lamang na 5 hanggang 7 kilometro sa ilalim ng mga karagatan. Ang isang patong ng mga batong malambot at natutunaw ang ilang bahagi ay tinatawag naman na mantle. Ang core ay ang kaloob-loobang bahagi ng daigdig na binubuo ng mga metal tulad ng iron at nickel. Ito ay mayroong 2 bahagi, ang outer core at inner core. Ang daigdig ay may plate o malalaking masa ng solidong bato na hindi nananatili sa posisyon. Sa halip, ang mga ito ay gumagalaw na tila mga balsang inaanod sa mantle. Napakabagal ng paggalaw ng mga plate na ito. Sa katunayan, umaabot lamang sa 5 sentimetro o 2 pulgada bawat taon. Gayunpaman, ang paggalaw at ang pag-uumpugan ng mga ito ay napakalakas at nagdudulot ng mga paglindol, pagputok ng mga bulkan, at pagbuo ng mga kabundukan. Ang daigdig ay may 4 na hating globo o yung tinatawag nating hemisphere. Ang Northern Hemisphere at Southern Hemisphere na hinahati ng equator, at ang Eastern Hemisphere at Western Hemisphere na hinahati ng prime meridian. Maaaring matukoy ang lokasyon ng isang lugar sa globo o mapa sa paraang absolute, astronomical o tiyak. Tinatawag na longitude ang distansyang angular na natutukoy sa pagitan ng 2 meridian patungo sa silangan o kanluran ng prime meridian. Ang prime meridian ay itinalaga bilang 0 degree longitude. Ito ang likhang isip na guhit na humahati sa globo sa silangan at kanlurang hemispero. Ang latitude ay ang distansyang angular sa pagitan ng 2 paralel patungo sa hilaga o timog ng Ecuador. Ang Ecuador ay ang likhang isip na guhit na humahati sa globo sa hilaga at timog na hemispero. Ito ay itinatakda bilang 0 degree latitude. Ang Tropic of Cancer ang pinakadulong bahagi sa hilagang hemispero na direktang sinisikatan ng araw. Makikita ito sa 23.5 degree hilaga ng Ecuador. Ang Tropic of Capricorn ang pinakadulong bahagi ng timog hemispero na direkta ring sinisikatan ng araw. Matatagpuan ito sa 23.5 degree timog ng Ecuador. Ang daigdig ay binubuo ng mga kontinente.
Ang kontinente ay ang pinakamalawak na masa ng lupa sa ibabaw ng daigdig. May mga kontinenteng magkakaugnay, samantalang ang iba naman ay pinalilibutan ng katubigan. Gayon din naman, ang iba ay nagtataglay ng napakaraming mga bansa, samantalang ang iba ay mayroon lamang kakaunti. May 7 kontinente ng daigdig. Ito ay ang Africa, Antarctica, Asia, Australia, Europa, Hilagang Amerika, at South America. Ang malaking supply ng ginto at diamante ay nagmumula sa kontinente ng Africa. Naroon din ang Nile River na siyang pinakamahabang ilog sa buong daigdig, at ang disyerto ng Sahara na pinakamalaking disyerto. Nagtataglay ang Africa ng pinakamaraming bansa kung ihahambing sa ibang mga kontinente. Ang Antarctica naman ang tanging kontinenteng natatakpan ng yelo, na ang kapal ay umaabot ng halos 2 kilometro. Dahil dito, walang taong naninirahan sa Antarctica, maliban sa mga siyentistang nagsasagawa ng pag-aaral tungkol dito. Gayunpaman, sagana sa mga isda at mamal ang karagatang nakapalibot dito. Sa tahasang sabi, ang pinakamalaking kontinente sa mundo ay ang Asia. Sinasabing ang sukat nito ay mas malaki pa sa pinagsamang lupain ng North at South America. O sa kabuuang sukat ng Asia ay tinatayang sangkatlong bahagi ng kabuuang sukat ng lupain ng daigdig. Nasa Asia rin ang China na may pinakamalaking populasyon sa daigdig, at ang Mount Everest na pinakamataas na bundok sa pagitan ng Sagarmatha Zone sa Nepal at Tibet sa China. Ang laki ng Europa ay sangkapat na bahagi lamang ng kalupaan ng Asia. Ito ang ikalawa sa pinakamaliit na kontinente ng daigdig, sa lawak na halos 6.8% ng kabuuang lupa ng daigdig. Isang bansang kinikilala ring kontinenteng pinakamaliit sa daigdig ay ang Australia at Oceania. Napapalibutan ito ng Indian Ocean at Pacific Ocean, at inihiwalay ng Arafura Sea at Timor Sea. Dahil sa mahigit 50 milyong taong pagkakahiwalay ng Australia bilang isang kontinente, may mga bukod-tanging species ng hayop at halaman na sa Australia lamang matatagpuan. Kabilang dito ang kangaroo, wombat, koala, Tasmanian devil, platypus, at iba pa. Sa kabilang banda, ang North America ay may hugis na malaking tatsulok, subalit mistulang pinilasan sa 2 bahagi ng Hudson Bay at Gulf of Mexico. 2 mahabang kabundukan ang matatagpuan sa kontinenteng ito. Ito ang Appalachian Mountains sa silangan at Rocky Mountains sa kanluran. Gayon din, ang South America ay hugis tatsulok na unti-unting nagiging patulis mula sa bahaging Ecuador hanggang sa Cape Horn sa katimugan. Ang Andes Mountains na may habang 7,240 kilometers ay sumasakop sa kabuuang baybayin ng South America. Maraming salamat muli sa inyong pakikinig. Sa susunod na video ay matutunghayan nyo naman ang tungkol sa 5 tema ng heograpiya. Hanggang sa muli, paalam!